Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1911, Kabanata 1920. Kabanata 1911. Ang kapangyarihan ng buhay, bata, taglay mo pala ang kapangyarihan ng buhay. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Chingay Semi-Saint ay may bahid ng kagalakan. Bilang isang semi-santo, hindi niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Nagluhod siya sa harapan ng Buddha sa loob ng 100 taon upang hanapin ang tubig ng buhay, at ang tubig ng buhay at ang kapangyarihan ng buhay ay magkatulad, at ang kapangyarihang ito ang pinakamahusay na kapangyarihan upang lubos na mapagaling ang kanyang mga sugat. Sa sandaling ito, nakikita ang kapangyarihang ito, paano hindi matutuwa si Qinggai Bansheng. Ngumiti si Yehan at sinabi, kapangyarihan nga ito ng buhay. Hindi dapat mahirap gamutin ang mga sugat ng nakatatanda gamit ang ganitong uri ng kapangyarihan, tama ba? Ha, hindi mahirap, syempre hindi mahirap, ang iyong kapangyarihan ng buhay ay mas mahusay kaysa sa epekto ng body liquid na ito. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Half-Sage Aoba dahil sa kapangyarihan ng buhay, ang kanyang nakatagong karamdaman ay tiyak na mawawala ng walang bakas sa maikling panahon. Kapag nawala na ang nakatagong karamdaman, marahil ay hindi na malayo ang pagsulong niya tungo sa kaharian ng kataas-taasang banal na hari. Ang mga mata ni Master Hualuo ay kumikinang, at ang pagmamayari ni Yehan ng kapangyarihan ng buhay ay hindi niya alam sa Chenilo. Sa sandaling ito, alam na ni Master Hualuo kung bakit ang impormasyon ni Yehan sa Chenilo ay inuri bilang isang lihim. Ang binatang ito sa harapan niya, isang henerasyon ng mga dakilang halimaw, ay nasa top 5 nanograms listahan ng mga hari sa langit, ang mga pagsusuri ay marahil ay medyo maliit na pagpapahalaga sa kanya. Tinitingnan ng semi-santo na si Qinggai na may bahid ng ginhawa sa kanyang mukha, ngumiti si Yehan at sinabi, kung gayon, maghanap tayo ng oras, at ang nakababatang henerasyon ay tiyak na gagawin ang aming makakaya sa oras na iyon. Haha, bata, salamat. Ang matandang lalaking iyon na si Qin Wu daw ay may mga mata nga. Tumawa si Qinggai Bansheng, tumingin kay Yehan at sinabi, itabi mo muna ang body liquid na ito, magsisimula tayo bukas. Gamit ang iyong kapangyarihan ng buhay, bakit mag-aalala na hindi mapagaling ang iyong mga sugat? Tumango si Yehan, at inilagay ang bote ng jade. Lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Half-Sage Qinggai, kaya naman hindi niya ito bibiguin. Tumayo si Yehan at sinabi, kung gayon, pupunta ako upang makita ang nakatatanda bukas at magpapalam na. Bukas, hihintayin kita rito, bata. Tiningnan ni Qinggai Bansheng ang likod ni Yehan at bahagyang ngumiti. Ang kapangyarihan ng buhay ni Yehan ay nagbigay sa kanya ng mas magandang pag-asa. Anong klaseng halimaw na bata ito, taglay niya pala ang sinaunang kapangyarihan na kapangyarihan ng buhay. Bamantong hininga si Hualuo Luzo. Nakarinig nito, kalmadong tinanong ni Qinggai Bansheng, Lord Hualuo, tila alam na alam ninyo sa Chenilo ang batang ito, maaari ko bang marinig ang inyong pagsusuri sa Chenilo? Nakarinig nito, sinabi ng host ng Hualuo, ang top 5 sa listahan ng hari sa langit ay ang pagsusuri kalahating taon na ang nakakaraan, at ngayon ay hindi ko alam ang pagsusuri sa kanya sa Chenilo, dahil ito ay isang lihim, at mayroon lamang akong kalahating kaalaman. Gayunpaman, ang ganoong top secret na masasabi ko sa iyo ay ang kanyang kinabukasan ay hindi mahuhulaan. Hindi mahuhulaan. Ang apat na salitang ito ang nagdulot ng pagkislap sa mga mata ni Qinggai Bansheng. Ang impormasyon ni Yehan sa Chenilo ay top secret. Dahil sa atensyon ng Chenilo kay Yehan, hindi niya ito basta-basta susuriin. Siyempre, sa ganoong top secret na impormasyon, maiisip din na ang pagsusuri ng Chenilo kay Yehan ay tiyak na hindi mababa. Gamit ang kapangyarihan ng buhay sa kanyang katawan, ang matandang lalaking iyon na si Qin Wu daw ay nakakita ng kayamanan sa pagkakataong ito. Nakakuha siya ng ganoong halimaw na henyo. Tila, ang kanyang layunin na bumalik sa angkan ng Qin ay hindi madali. Bamantong hininga si Qinggai Bansheng. Nakarinig nito, ngumiti ang host ng Hualuo at sinabi, Qinggai Bansheng, ang batang ito ay hindi lamang kasing simple ng pagmamayari ng kapangyarihan ng buhay, at siya mismo ay may higit pa sa ganitong uri ng kapangyarihan. Maraming nakakagulat na mga bagay sa kanya, mga bagay.
Nakarinig nito, nanginginig ang mga mata ni Qinggai Bansheng, at nagtanong, maaaring may iba pang mga kapangyarihan sa batang ito. Tumango ang may-ari ng Hualuo at sinabing may ngiti, tungkol sa kung ano ito, malalaman mo mamaya. Tinitingnan ito sa ganitong paraan, mas nadarama ko na hindi madali ang pagbabalik ng matandang lalaking iyon na si Qin Wu daw. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Half Saint Qinggai, ngunit ngayon ay hindi na niya pinasok ang mga detalye, ano ang kahanga-hanga kay Yehan. Sa hinaharap malalaman niya na kung si Yehan ay may kapangyarihan ng buhay, ang kanyang tulong ay maliwanag. Bagaman maaari nitong ayusin ang mga sugat ni Qinggai Bansheng ang body liquid, tiyak na hindi ito gagaling ng napakabilis. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng buhay ay iba. Ang malakas na puwersa ng buhay ay tiyak na maibabalik siya sa normal na estado sa maikling panahon. Para sa kapangyarihan ng buhay ni Yehan, inaasahan ito ni Qinggai Bansheng. Pagkatapos umalis sa tore ng Chenny, bumalik si Yehan sa restaurant kung saan siya pansamantalang nanatili, at ngayon ay nakuha na niya ang body spirit liquid na nagdulot kay Yehan ng buntong hininga. Upang maibalik ang dantiyan ni Jijiukan, ang body liquid at ang puwersa ng buhay ay kailangan. Sa pagkakataong ito nang pumunta siya sa lungsod ng Wushuang, orihinal na plano ni Yehan na bumili ng isang mamahaling bagay bilang regalo, ngunit ang pagkuha ng body liquid na ito ay itinuturing na swerte. Gayunpaman, hindi na kailangan ang 3 patak ng body liquid upang maibalik ang dantiyan, isang patak ay sapat na, may 2 patak na natitira ng body liquid, gagamitin ni Yehan ang isang patak bilang regalo sa palasyo ng Yaoqi, at itatabi ang natitirang patak para magamit sa ibang pagkakataon. Tungkol sa sugat ni Qinggai Bansheng, tiyak na si Yehan, paano naman ang sugat na iniwan ng banal na hari? Hindi pa rin kayang labanan ang abnormal na kakayahan sa pag-aayos ng kapangyarihan ng buhay. Sa ngayon, bukod kay Yehan, ang baliw sa muling pagkabuhay, na hindi mahanap ang bakas, ang sirang dantiyan ni Jijiukan, si Jian Huang, at ang sugat sa bulag na mata at naputulan ng dila ni Sloppy All the West, ay nahawakan na ni Yehan, at ang lalaking may kapangyarihan ng buhay pag-iral, hindi mahirap gamutin sina Jian Huang at Sloppy All the West. Sa tatlo, ang sugat ni Jijiukan ay medyo mahirap, ngunit ngayon na nakahanap na si Yehan ng paraan, kahit na bumalik siya sa Huaxia, hindi na kailangang mag-alala ni Yehan. Kabanata 1912. Tungkol sa mga baliw. Iniisip ang mapagmataas na lalaking iyon, ang makapangyarihang lalaki na naglakas loob na sabihin na ako ay isang monarko sa mundo, isang malungkot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Minsan ay sinabi ni Baiho, ang mga patay ay hindi naman talaga imposible na mabuhay muli, basta't darating sila sa mundong ito, makakahanap ka ng paraan. Gayunpaman, wala man lang bakas si Yehan ngayon, paano niya bubuhayin muli ang baliw? Iyon ay isang patay na tao, parang pantasya, ngunit alam din ni Yehan na hindi siya kailanman magsisinungaling si Baiho, napakarami pa ring misteryo sa mundong ito na hindi pa natutuklasan ni Yehan. Marahil, sa mga kakaibang misteryong ito, mayroong paraan upang buhayin muli ang baliw. Kahit na may bundok ng mga kutsilyo at dagat ng apoy sa harapan ko, dudurugin ko ang mga ito, matanda, paano ko hahayaang iwanan mo ang iyong ina at umalis mag-isa. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng apoy, ang muling pagkabuhay ng baliw, gusto niya talagang gawin ito ngayon dahil kung wala ang baliw, ang tahanang ito ay hindi kailanman magiging perpekto. Agad, huminga ng malalim si Yehan at nagsimulang magsanay sa mundo ng Taoismo. Sa ngayon, habang ang kanyang kakayahang tumalon sa mga hamon ay nagiging mas malakas, ang kaharian ni Yehan ay hindi na kasing ganda ng dati. Upang tulayin ang puwang na ito. Sa loob ng 1 araw, 100 araw ang lumipas sa mundo ng Xuanman. Kinabukasan, lumabas si Yehan sa mundo ng Xuanman at dumiretso sa Chenielo, handa nang simulan ang paggamot sa mga sugat ni Qinggai Bansheng. Sa pagkakataong ito, dumating pa rin si Yehan sa loobang iyon, ang mga posisyon ni na Bansheng Qinggai at Luzhou Hualuo ay nanatiling pareho, na parang hindi sila umalis, nanatiling pa rin silang pareho gaya ng kahapon, umiinom ng tsaa at nag-uusap. Hehe, ang batang iyon ay nandito sa oras. Sulyap ni Landlord Hualuo kay Yehan at nakangiting sabi. Tiningnan din ni Qinggai Bansheng si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Bata, ako, si Liu Qinggai, ay tila tumatanggap ng iyong kabutihan ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ba binigyan din ako ng nakatatanda ng body liquid? Bukod pa rito, ikaw at ang iyong guro ay magkaibigan. Bilang isang nakababata, kailangan kitang tulungan kahit ano paman. Haha, ang batang iyon na si Qin Wu daw ay nakakita ng tamang tao. Pag-uusapan pa, medyo naiinggit ako sa kanya.
Tumawa ng 2 beses si Qinggai Bansheng, at pagkatapos ay tiningnan niya ang Master Hualuo, at sinabi, Master Hualuo, sa susunod ay ikinalulungkot kong abalahin ka. Ayos lang, maaari kang maging panatag na ito ang gusaling Chenny, at walang makakaistorbo sa iyo. Bukod pa rito, personal kong babantayan ang looban sa labas. Kung mayroong anumang bagay, agad akong magpapakita. Matapos sabihin ito, lumabas ang landlord Hualuo na may ngiti, iniwan lamang sina Yehan at Qinggai Bansheng sa buong looban. Nakatatanda, magsimula na tayo. Huminga ng malalim si Yehan, at isang marilag na hininga ng buhay ang kumalat mula sa kanyang katawan, at ang umaagos na puwersa ng buhay ay halos binalot ang buong looban. Tumango si Half Saint Qinggai, at siya ay umupo ng nakadapa sa lugar, tahimik na binabantayan ang lingtay, at isang alon ng malawak na kapangyarihan ang kumalat din mula sa kanyang katawan. Nakita ito, hindi nagatubili si Yehan, ang puwersa ng buhay na inilabas mula sa kanyang katawan ay umagos sa katawan ni Qinggai Bansheng na parang ilog ng buhay. Sa isang iglap, sa sandaling ang kapangyarihan ng buhay na kinokontrol ni Yehan ay umagos sa katawan ni Qinggai Semi-Saint, ang hininga ng buhay sa katawan ni Qinggai Semi-Saint ay biglang lumakas, na para bang sa sandaling ito, ang katawan ni Qinggai Semi-Saint ang lahat ng mga nakatagong karamdaman ay nawala na, at ang kanyang katawan ay bumalik sa orihinal nitong likas na estado. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na parang isang ulap ng itim na hangin ang biglang lumitaw mula sa dibdib ni Semi-Saint Qinggai, at ang ulap ng itim na hangin na iyon ay parang ang pinakamalakas na lason sa mundo, na maaaring agad na mawala. Ihulog ang sigla ni Greenleaf Half Saint. Naramdaman ito, kumunat ang noo ni Yehan, ang kakilakilabot ng itim na enerhiyang ito ay halos binalot ang puso ni Half Saint Qinggai, kung hindi siya mag-iingat, mamamatay si Half Saint Qinggai. Ang itim na hangin na ito ay natural na ang sugat na iniwan ng malakas na banal na hari, ngunit ang sugat na ito ay nasa puso ng semi-banal na Qinggai, hindi katakataka na si Qinggai semi-banal ay hindi nag-atubiling lumuhad sa harapan ng Buddha sa loob ng 100 taon, ngunit upang maghanap din ng buhay ng tubig. May isip na kung hindi sumulong si Qinggai Bansheng sa semi-banal na kaharian at sapat na ang lakas upang sugpuin ang itim na enerhiyang ito gamit ang lakas, ang kanyang puso ay kinain na ng kakilakilabot na itim na enerhiyang ito. Siyempre, ang pagsupil nito sa lahat ng oras ay tiyak na hindi ang paraan. Gusto ni Qinggai Bansheng na makapasok sa kaharian ng banal na hari. Kapag gumaling na siya ng lubusan mula sa sugat na ito at hindi na niya ito sinasakop gamit ang kanyang sariling lakas, magagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang salakayin ang banal na hari. Kaharian. Matapos makita ito, hindi na nagantala si Yehan, kinontrol niya ang lahat ng kapangyarihan ng buhay at ibinuhos ito sa puso ni Semi-Saint Qinggai upang labanan ang kakilakilabot na itim na enerhiya. Sa ilalim ng marilag na hininga ng buhay, ang itim na hangin na ito ay tiyak na malilinis, kahit na magtatagal ito. Sa katawan ni Semi-Saint Qinggai, 2 uri ng kapangyarihan ang naglalaban. Nang ibuhos ni Yehan ang lahat ng kapangyarihan ng buhay sa puso ni Semi-Saint Qinggai, kahit na siya ay lumalaban at nagmamalupit, ang itim na enerhiyang iyon ay maliwanag na kayang tiisin. Hindi mapigilan ang puwersa ng buhay ni Yehan. Ang kakilakilabot na itim na hangin na nakaharap sa kapangyarihan ng buhay ay unti-unting bumababa. Napansin ito, isang maliwanag na ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Half Saint Qinggai. Nadama niya na ang kakilakilabot na kapangyarihan na kanyang sinupil sa loob ng mahabang panahon ay nilinis mula sa kanyang katawan. Ito ay mawawala ng lubusan mula sa kanyang katawan, at sa oras na iyon, si Semi-Saint Qinggai ay maituturing na malaya na muli, hindi na kailangang gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang labanan ang kakilakilabot na itim na enerhiyang iyon. Unti-unti, lumipas ang kalahating araw, at ang katawan ni Aobus Half-Sacred Body ay nabawasan na ng 1/4. Gayunpaman, sa huli, ang itim na kakilakilabot na puwersa ay mas matindi ang paglaban. Kung hindi dahil sa malakas na kakayahan sa pagpapagaling ni Yehan, sa ilalim ng matinding paglaban ng puwersang ito, ang puso ni Qinggai Bansheng ay masasaktan. Habang lumilipas ang isang araw, ang dami ng kakilakilabot na itim na enerhiya ay lalong nabawasan, at patuloy na pinapanatili ni Yehan ang isang mataas na antas ng konsentrasyon, hindi naglakas loob na maging pabaya. Kung may mali, ang buhay ni Qinggai Bansheng ay maaaring mapahamak. Kabanata 1913. 2 araw, sa ilalim ng paghaharap ng 2 puwersa, 2/3 ng itim na kakilakilabot na kapangyarihan ay nawala na, at mayroon pa ring itim na enerhiya na kasing laki ng 2 daliri na nagtitipon sa puso ni Qinggai Bansheng.
Habang unti-unting bumababa ang itim na kakilakilabot na kapangyarihan sa kanyang katawan, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Qinggai Bansheng ay payapa at walang hininga sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila siya ay pumasok sa isang estado ng paghinga ng pagong at tila pumasok sa isang uri ng kataas-taasang pag-unawa sa paglilinang. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay tahimik na parang isang pool ng nakatayong tubig. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng buhay ni Yehan at nararamdaman pa rin niya ang hininga ng buhay ni Half Saint Qinggai, natatakot siyang isipin na si Half Saint Qinggai ay nahulog sa kamatayan. Ipinagpatuloy ni Yehan ang kanyang ginagawa, basta't bibigyan siya ng isa pang araw, maaari niyang alisin ang lahat ng itim na takot sa katawan ni Qinggai Bansheng. Sa wakas, pagkatapos ng ikatlong araw, nawala na ang lahat ng itim na kakilakilabot na kapangyarihan sa katawan ni Qinggai Semi-Saint. Sa ilalim ng paglilinis ng kapangyarihan ng buhay, ang puwersang iyon ay lubos na hindi mapigilan. Sa sandaling ito, si Qinggai Semi-Saint ay walang anumang nakatagong karamdaman sa kanyang katawan. Ang katawan ay bumalik sa kanyang pinakamataas na kondisyon. Bigla, habang humihinga si Yehan ng ginhawa at handa nang bawiin ang kanyang puwersa ng buhay, isang malawak na puwersa ang biglang inilabas mula sa kanyang katawan mula sa kalahating banal na Qinggai. Ang puwersang iyon ay tila nagmula sa langit at lupa, ang kataas-taasang kapangyarihan na kontrolado lamang ng langit at lupa. Puff! Bigla, sa ilalim ng paglabas ng kapangyarihan ni Half Saint Qinggai, si Yehan na pinakamalapit sa kanya ay direktang nasugatan. Ang kanyang katawan, na parang kidlat, ay mabilis na umatras. Sa sandaling ito, siya ay inilabas mula kay Half Saint Qinggai. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay kay Yehan ng pakiramdam ng pagsuko at pagsamba. Ayon sa kanyang pangunawa, sa sandaling ito, ang semi-banal na Qinggai ay parang isang kataas-taasang kapangyarihan na bumababa. Ang aura lamang, si Yehan, isang tagapaglinang sa tuktok ng huling yugto ng dakilang posisyon ng banal, ay hindi makayanan. Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, lumitaw ang Master Hualuo sa tabi ni Yehan ng walang tunog. Tiningnan niya ang kalahating banal na Qinggai na puno ng malawak na aura sa sandaling ito, at biglang lumiit ang kanyang mga mata, at sinabi niya, ito ay isang tanda ng pagsulong mula sa isang semi-banal hanggang sa isang banal na hari, kaya totoo bang si Qinggai semi-banal ay sasulong sa kaharian ng isang banal na hari? Haha! Pagkatapos maghintay ng 100 taon, sa wakas ay nakuha ko ang araw na ito, kayong dalawa, hayaan ninyong mabuhay ko ang banal na kalamidad at pag-usapan ito muli. Sa oras na ito, isang matagal nang nawalang tawanan ang nagmula sa bibig ni Qinggai Bansheng, at agad, ang kanyang katawan ay nawala na parang isang sinag ng liwanag, lumilipad patungo sa langit. Talagang papasok na sa kaharian ng banal na hari. Terena, bata, sumama ka sa akin para makakita. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Hualuo, at hinawakan niya si Yehan at nawala mula sa looban. Sa loob lamang ng isang segundo, natagpuan ni Yehan na siya ay lumitaw na malayo sa lungsod ng Wushuang. Ang bilis ni Master Hualuo ay nangangahulugan na siya ay isang pambihirang makapangyarihang tao din. Sa oras na ito, sina Yehan at Hualuo Luzo ay sabay na tumitig, at nakita na ang kawalan sa harapan nila, sa loob ng radius na daan-daang milya, ay naging ganap na madilim, at ang mga ulap sa pagitan ng langit at lupa ay nagtipon ng mabilis. Ginawa nitong madilim ang lupa, umugong ang hangin sa kawalan, at nanginginig ang lupa. Sa sandaling ito, ang lahat ng bagay sa mundo ay tila nakaramdam ng katapusan ng mundo, at sa loob ng daan-daang milya, ang lahat ay naging harbinger ng paparating na katapusan ng mundo. Ang banal na kalamidad ay paparating na. Kapag nakaligtas si Qinggai Bansheng sa banal na kalamidad, papasok siya sa kaharian ng banal na hari. Ang titig ni Hualuo ay puno ng inggit. Sino ang hindi maghahangad na maging isang banal na hari? Banal na kalamidad. Tinitigan ni Yehan ang eksena na parang katapusan ng mundo sa harapan niya. Mula rito, naramdaman niya na ang isang puwersa na sisire sa mundo ay nagbubuhos. Kapag inilabas ang puwersang iyon, ito ay magiging mas malakas kaysa sa kataas-taasang langit na kalamidad. Daan-daang beses, kahit libu-libong beses. Kung gusto mong makamit ang kaharian ng banal na hari, dapat mong tiisin ang banal na kalamidad. Kung hindi ka magtitiis sa banal na kalamidad, hindi ka tiyak na makaupo sa posisyon ng banal na hari. Sa sandaling ito, ang banal na kalamidad na pag-aari ni Qinggai Semi-Saint ay papalapit na. Sa ilalim ng titig ni Yehan, makikita niya ang isang figure na nakasuot ng puti na nakatayo na nakapikit ang mga kamay sa mundo na natatakpan ng mga itim na ulap, nakatingin sa kalangitan sa itaas. Ang hininga, na parang walang takot sa pamimilit ng mundo, ay malakas na inilalabas patungo sa paligid.
Ang ganitong eksena ay nakakuha na ng atensyon ng mga tagapaglinang sa lungsod ng Wushuang sa sandaling ito. Ang tunog ng pagsira sa kalangitan ay nagmula sa kawalan sa likuran ni Hualuo Luzo at Yehan, at ang madilim na mga figure ay puno ng kalangitan. Ang pagtawid sa banal na kalamidad ay isang bihirang eksena, gaano kahirap maging isang banal na hari. Siyempre, kapag dumating na ang banal na kalamidad, ang eksena ay napakakakilakilabot na hindi maisip. Ito ay isang eksena ng kumpletong pagkawasak, ang sukdulang pagkawasak. Ito ay, ang banal na kalamidad. May isang taong dumadaan sa banal na kalamidad. Sa kawalan sa likuran ni Yehan at iba pa, ang mga figure ay huminto. Tiningnan nila ang madilim na larawan sa harapan nila sa loob ng daan-daang milya, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Ang kakilakilabot na aura dito ay umabot na sa lungsod ng Wushuang. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang ganitong uri ng aura ay talagang isang taong dumadaan sa banal na kalamidad. Ito nga ay isang banal na kalamidad, ngunit sino ang dumadaan sa banal na kalamidad? Sino ang gustong salakayin ang kaharian ng banal na hari? Sa sandaling ito sa lungsod ng Wushuang, hindi ko alam ang tungkol dito ng palihim, ngunit sa ibabaw, mayroon lamang isang malakas na tao tulad ni Qinghai Bansheng na lumitaw sa lungsod ng Wushuang kamakailan. Marahil ang taong dumadaan sa banal na kalamidad sa sandaling ito ay malamang na siya. Kabanata 1914. Totoo iyon. Narinig ko na nakuha ni Semi-Saint Qinghai ang body spirit liquid sa auction. Marahil ang body spirit liquid ay nakapag-ayos ng kanyang mga sugat at ginawang karapat-dapat siyang maging isang banal na hari. Mula sa nakapaligid na mundo, unti-unting kumalat ang mainit na mga talakayan, at ang mga nakakagulat na mga titig ay tumitig sa eksena ng katapusan ng mundo sa harapan nila. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng lahat, sa itaas ng madilim na ulap, kumikislap ang kidlat at umuugong ang kulog, at ang eksena na iyon ay sumasakop sa daan-daang milya sa paligid, na parang isang malakas na ulan ang malapit ng dumating. Kasabay nito, isang nakasisirang aura ang kumalat din mula sa piraso ng langit at lupa. Sa itaas ng lupa, ang mga bundok at ilog ay nagdadala ng aurang ito. Agad, gumuho ang mga bundok, bumagsak ang lupa, at bumaliktad ang mga ilog. Ang lahat, sa ilalim ng aurang iyon, ay masisira. Maaaring makita ng banayad na ang ilang lumilipad na mga ibon ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon matapos maramdaman ang hiningang ito, ngunit ang kanilang mga katawan ay lumitaw lamang sa kawalan, at sila ay nabura ng nakasisirang hininga at naging wala. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang umuugong na tunog, tulad ng tunog ng kulog at mga tambol, at ang eksena ng pagsira sa langit at lupa ay direktang kinagulat ang lahat. Ang uri ng hininga, para lamang maramdaman ito, ay nagpapananginginig sa kaluluwa ng mga tao. Kung sila ay nasa loob nito, tiyak na sila ay babarilan at papatayin, wala man lang mga buto at laman ang matitira. Bukod dito, ito ay isang hudyat lamang sa pagsiklab ng banal na kalamidad. Kapag dumating ang isang dakilang banal na kalamidad, ang uri ng kapangyarihan ay mas nakakatakot pa kaysa sa larawang ito. Ang kapangyarihan ng banal na kalamidad ay napakakatakot. Nanginginig ang puso ng lahat, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa madilim na mundo sa malayo sa unahan. Kaya bang labanan ng mga tao sa loob ang banal na kalamidad na ito? Umaasa akong si Senior Qinghai ay makakaligtas sa pagsubok na ito, at siya ang magiging banal na hari ng Qinghai sa panahong iyon. Huminga ng malalim si Yehan at nasaksihan ang kapanganakan ng isang banal na hari gamit ang kanyang sariling mga mata, at ang ibang partido at si Qin Wu daw ay may malalim pa ring pagkakaibigan. Natural na umaasa si Yehan na ang ibang partido ay maaaring maging isang banal na hari at maging ang mataas at makapangyarihang lalaking iyon. Boom! Moran, ang tunay na banal na kalamidad ay dumarating na, nakita ko na sa mga ulap na sumasakop sa daan-daang milya sa paligid. Ang kakilakilabot na kidlat ay biglang nagtipon, na bumubuo ng isang napakalaking world-extinguishing Thunder Dragon. Ang Thunder Dragon ay gamulong sa mga ulap, na parang nagtatapon ng ilog at dagat. Ito ay lumilipad at sumusulong sa ilalim ng mga ulap, at ang kawalan ay nabubuksan na parang tofu sa ilalim ng matutulis nitong mga kuko. Shenlong? Sige? Ako? Si Liu Qinghai? Ay matagal nang naghihintay sa araw na ito. Sa oras na ito, ang tinig ni Qinghai Semi-Saint ay naihatid sa madilim na mundo, at ang kakilakilabot na kapangyarihan na pag-aari ni Qinghai Semi-Saint ay nakikipagtalo sa kapangyarihan ng banal na kalamidad. Aw! Isang awit ng dragon na kinalabog ang 9 na langit at 10 lupa ay nag-ugong sa buong mundo, at ang mga sound wave ay gumugulong. Kahit na ang mga taong nanunood mula sa malayo ay nagalit at duguan matapos marinig ang sound wave na ito.
Agad, ang Thunder Dragon sa itaas ng mga ulap ay sumugod pababa, ang napakalaking katawan nito ay nagwasak sa kawalan, at habang ang pagpatay nito ay malapit nang magsimula, ang kulog at kidlat sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas siksik na parang bagyo. Ang Thunder Dragon ay umalis, papalapit sa kalahating banal na dahon sa kawalan. Kung ikukumpara dito, ang kalahating banal na dahon sa sandaling ito ay kasing liit ng isang langgam. Ang pamamaraan ng banal na liwanag, ipinagbabawal. Isang kakilakilabot na puting banal na liwanag ang lumitaw na nagkulong sa mundo. Sa sandaling ito, ang Thunder Dragon ay tila nakakulong sa kawalan, umuugong at patuloy na gumugulong. Greenleaf Sword Chi, patayin. Bigla, ang dalawang daliri ng Greenleaf Semi-Saint ay bumuo ng isang espada, at ang mga Cyan Sword Light, na parang maliwanag na berdeng dahon, ay kumalat sa buong mundo, at sabay-sabay na sumugod patungo sa Thunder Dragon. Rumble! Ang kakilakilabot na tunog ng pagbangga ay nagdulot ng pag-alon at pagkawasak sa buong mundo. Sa Thunder Dragon, tila may mga tunog ng pag-crackle. Ang umuugong na tunog ay halo-halo sa pinakakakilakilabot na galit sa mundo. Ang wasak na lupain ay muling nakaranas ng hindi maisip na pagkawasak. Ang eksena ay ganap na lumilikha ng walang katapusang pagkawasak, at ang mga nilalang sa mundo ay wala sa harapan niya. Banal na kalamidad, ito ay ordinaryo lamang. Ang tinig ni Qinggai Bansheng ay lubhang walang pakialam, at agad, ang kanyang katawan ay naging isang Cyan Sword Light, at ang tao at espada ay nagsama sa isa, direktang sumabog sa bibig ng Thunder Dragon, na dumadaan sa katawan nito. Sa susunod na sandali, nakita ko ang umuugong na Thunder Dragon na unti-unting nababasag, ang katawan nito ay nababasag sa ilalim ng pagbomba ni Qinggai Bansheng, kahit na ang galit nito ay kumalat sa buong mundo, hindi nito mababago ang pagiging basag nito. Ang katapusan ng pagkawasak. Kabanata 1915. Muling lumitaw ang katawan ni Qinggai Bansheng sa kawalan, at sa kawalan sa likuran niya, ang napakalaking Thunder Dragon ay naging wala na. Nakita ito, ang lahat ng tao sa mundo ay nagulat at nagtakot. Bagaman ang banal na kalamidad ng bawat banal na hari ay magkaiba, ngunit ang kakilakilabot ng Thunder Dragon na ito, natatakot ako na hindi ito magtatagal upang patayin ang mga malalakas na tao na kakapasok pa lamang sa banal na hari, at sa sandaling ito, ngunit madaling nabura ni Qinggai Bansheng na hindi pa nagiging banal na hari. Ang kakilakilabot na lakas ni Qinggai Bansheng ay malinaw na ipinakita sa sandaling ito. Ang banal na kalamidad ay nawasak na, at ang posisyon ng banal na hari ay dapat lumitaw sa susunod. Basta't umupo si Qinggai Bansheng sa posisyon ng banal na hari, maaari siyang maging isang malakas na banal na hari. Isang semi-banal na auba. Ang upuan ng banal na hari. Ang mga mata ni Yehan ay nakatitig din sa kawalan. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng lahat, mayroong isang mahinang liwanag na kumikislap sa madilim na kalangitan. Ito ay isang berdeng liwanag, tulad ng mga esmeralda. Ang mga ulap ay unti-unting nawala, at ang mainit na araw ay muling lumiwanag sa mundo. Sa ilalim ng mainit na araw, isang upuan na parang upuan ng dragon ang lumitaw, ang buong katawan ay berde, at ang 5 kuko na gintong dragon at ang phoenix na muling isinilang mula sa abo ay inukit sa upuan. Ang upuang ito ay lumitaw mula sa wala, tila sumisimbolo ito ng kapangyarihan, sumisimbolo ng kataas-taasan. Ang upuan ng banal na hari. Nakita ang eksena na ito, ang mga mata ng mga tao sa mundo ay nag-aapoy. Ang mga taong nakaupo dito ay sapat na upang tingnan ang kalahati ng mundo. Para sa upuang ito, walang sino mang hindi nagnanasang makuha ito. Mayroong napakakaunting mga taong may kakayahan. Agad, naglakad si Qinggai Bansheng sa kawalan, at naglakad patungo sa banal na hari na sumisimbolo ng kapangyarihan at lakas. Sa isang pag-alon ng kanyang puting balabal, siya ay umupo, hawak ang ulo ng dragon sa kanyang kamay, at nagpuno sa mundo. Sa upuan ng banal na hari, si Qinggai semi-banal, hindi, dapat siyang tawaging Qinggai banal na hari ngayon, hawak niya ang ulo ng dragon sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay matalas, at tinitingnan niya ang mundo. Sa ilalim ng titig ni Ye Shengwang, ang sulyap na iyon ay nagdulot ng pagsuko sa mga tao, ang kapangyarihan ng banal na hari ay maihahambing sa langit at lupa. Sa sandaling ito, ang banal na hari Qinggai na nakaupo sa upuan ng banal na hari ay tulad ng emperador na nagpupuno sa mundo. Nakita ang banal na hari Qinggai na nakaupo sa upuan ng banal na hari, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng inggit. Kailan kaya siya makakaupo sa posisyong ito? Tumingin sa mundo. Banal na hari, iyon ay nakatayo na sa mundong ito, ang pangkat ng mga makapangyarihang tao na pinakamalapit sa tuktok,
tinitingnan nila ang mundo, halos sila ay makapangyarihan sa lahat, ang kapangyarihan na mayroon sila, kahit na ang mundong ito ay manginig, ang kapangyarihan na iyon, maliban sa banal na lupain, kahit na ang kataas-taasang makapangyarihang tao ng langit na emperador, walang sino mang makakapangibabaw sa gayong makapangyarihang tao. Sa wakas ay naging banal na hari na ako. Ang bibig ni Hualuo ay may ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, may mga hibla ng inggit na kumikislap sa mga matang puno ng ngiti. Upang maging isang banal na hari, maliban sa pangkat sa itaas ng banal na hari maliban sa mga nangungunang makapangyarihang tao, sino sa mundong ito ang hindi maghahangad? Bagaman si Hualuo Luzo ay hindi isang semi-banal, siya ay isang tunay na malakas na tao sa tuktok ng hindi masisira na kaharian. Ang kanyang susunod na hakbang ay isang semi-banal, at ang isang semi-banal ay tulad ng paglalagay ng isang paa sa banal na hari, sino ang maaaring hamakin ang mundo? Sa sandaling ito, ang aura ng banal na hari Qinggai ay hindi na maihahambing sa isang semi-banal. Nasa kaharian na ito ng isang banal na hari. Sa isang pag-alo ng kanyang kamay, walang problema sa pagbere sa mundo. Kakilakilabot, pagpupunit ng kawalan gamit ang mga hubad na kamay, lahat sa isang pag-iisip. Si Qinggai Bansheng ay umupo sa trono ng banal na hari, nakatingin sa mundo, na may mapanghamak na liwanag sa kanyang mga mata, tiningnan niya ang langit, at ang aura ng paghahari ay mas nakakatakot kaysa sa emperador. Matagal na siyang naghintay para sa araw na ito, at isang kislap ng paggunita ang sumilay sa mga mata ni Qinggai Bansheng. Naalala niya ang panahon kung kailan siya lumuhad sa harapan ng Buddha sa loob ng 100 taon. Sa loob ng 100 taon, sumulong siya sa semi-banal sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ng 100 taon, sa wakas ay naabot na niya ang kaharian ng banal na hari. Sa oras na ito, nakita ko ang banal na hari Qinggai na umaalis mula sa banal na hari, at naglakad siya sa malayong kawalan. Ang puting figure ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng mga mata sa mundo sa sandaling ito. Pagkatapos, nang umalis ang banal na hari Qinggai sa upuan ng banal na hari, ang upuan ng banal na hari na lumulutang sa kawalan, na tila sumisimbolo ng kapangyarihan, ay unti-unting nawala at bumalik sa wala. Talaga nga, siya si Qinggai Half-Saint, hindi, siya ay ang Qinggai Holy King na ngayon. Oo, si Qinggai Bansheng ay sumulong sa banal na hari, natatakot ako na hindi magtatagal bago malaman ng mundo ng tao ang mundong ito, at magkakaroon muli ng isa pang malakas na tao. Ang posisyon ng banal na hari ay lumitaw, bagaman walang bihirang posisyon ng siyam na dragon, ngunit mayroon ding isang Thunder Dragon, na madaling pinatay ni Qinggai Half-Saint. Gamit ang gayong lakas, bagaman ang banal na hari Qinggai ay kakapasok pa lamang sa posisyon ng banal na hari, ngunit ang kanyang lakas ay marahil ay hindi mahina kaysa sa ilang veterano ng mga banal na hari. Ang banal na hari Qinggai ay isang bihirang henyo sa rehiyon ng Tianshu 500 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang katayuan noon ay tulad ng 18 langit na mga hari ngayon, paano naman magiging masama ang kanyang lakas sa pakikipaglaban? Ang mga mata ng lahat ay nasa banal na hari Qinggai na naglalakad sa kawalan. Bagaman nag-uusap sila, ang mga taong ito ay mayroon ding ganap na paggalang sa kanilang mga mukha. Nakaharap sa banal na hari, silang lahat ay mga taga-alalay. Binabati kita, banal na hari Qinggai. Bigla, isang maayos na boses ng pagbati ang nagmula sa mundo, at ang mga tao sa mundo ay bahagyang yumuko, hindi naglakas loob na magpakita ng anumang paghamak sa kanilang mga mukha. Kabanata 1916. Ako, si Liu Qinggai, nagpapasalamat sa inyong lahat. Yumuko si banal na hari Qinggai na nakaharap sa kawalan sa paligid niya. Bagaman siya ay isang banal na hari na ngayon at ang kanyang katayuan ay itinuturing na kataas-taasan, walang bakas ng kanyang katayuan bilang kataas-taasang hari sa kanya. Sa istant ng banal na hari, agad, tumingin si Liu Qinggai sa posisyon ni Luzo Hualuo at Yehan, na may maliwanag na ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Banal na hari Qinggai, binabati kita. Yumuko si Master Hualuo, ngayon na ang ibang partido ay isang banal na hari na may iginagalang na katayuan, dapat niyang taglayin ang paggalang na nararapat sa kanya. Nakarinig nito, ngumiti si Qinggai Shengwang at sinabi, ang makapunta rito ngayon ay salamat kay Master Hualuo. Siyempre, naroon ka rin, maliit na lalaki. Sa pagkakataong ito, may malaking utang na loob ako sa iyo. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, ito rin ay pagpapala ng nakababata na makita ang nakatatanda na sumulong sa kaharian ng banal na hari, bukod pa rito, ang pagtulong sa nakatatanda ay ang dapat gawin ng nakababata. Nakita ito, ang mga mata ng mga tao sa paligid ng mundo ay medyo nagulat. Ang kakayahan ni Greenleaf Half-Saint na sumulong sa kaharian ng banal na hari ay may kaugnayan pala sa binatang ito.
Siya si Yehan, ang taong nakatalo sa top 10 ng mga batang mandirigma sa rehiyon ng Tianshu. Sa oras na ito, isang mahinang tinig ang nagmula sa kawalan, at ang mga salita sa katawan ay kinagulat ng maraming mga mata. Ito ba si Yehan na nakatalo sa top 10 ng mga batang mandirigma at hinahanap ng Fentian Pavilion? Sa oras na ito, sa itaas ng kawalan, ang tatlo sa kanila ay nagtinginan at ngumiti, at pagkatapos, tatlong sinag ng liwanag ang kumislap sa kalangitan. Sa sandaling ito, sina Qinggai Sacred King, Hualuolulo, at Yehan ay nawala na sa mundong ito. Sa likurang hardin ng tore ng Chenny, tatlong figure ang nakaupo na magkaharap. Ngayon si Qinggai Bansheng ay sumulong na sa posisyon ng banal na hari, at mayroong isang mailap na aura sa kanyang katawan na parang kaya niyang tumago sa mundo. Maliit na lalaki, hindi ako nagbibiro sa sinabi ko kanina. Sa pagkakataong ito, ako, si Liu Qinggai, ay naging banal na hari dahil sa iyong puwersa ng buhay. Aalalahanin ko muna ang utang na loob na ito. Sinabi ni Qinggai Holy King kay Yehan. Sinabi niya na may ngiti, sa sandaling ito, tinitingnan niya si Yehan hindi lamang bilang isang henyo, kundi pati na rin bilang isang nakababata na kanyang inaalagaan. Ngumiti si Yehan at sinabi, masyado kang magalang, hindi ba tinanggap ko rin ang iyong body liquid? Hehe, ang body liquid ay hindi maihahambing sa iyong puwersa ng buhay. Kung gagamitin ko ang body liquid, natatakot akong magtatagal ng 1 taon upang sumulong sa banal na hari. Ngumiti si Qinggai Sacred King, sinabi, ang makasulong sa posisyon ng banal na hari bago ang kasal sa pagitan ng palasyo ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng Chenkon ay isang pagkakataon din para sa akin, si Liu Qinggai. Kapag dumating na ang oras upang makipagkita sa mga matatandang kaibigan, tiyak na magiging masaya ito. Nakarinig nito, nagulat na sinabi ni Yehan, banal na hari Qinggai, pupunta ka rin ba sa palasyo ng Yaoqi? Tumango ang banal na hari Qinggai at sinabi, kung ikaw ay inimbitahan ng isang tao, natural na pupunta ka. Nag-isip si Yehan ng ilang sandali at sinabi, kinukwenta ang oras, ilang araw na lang bago ang kasal sa pagitan ng palasyo ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng Chenkon. Plano kong pumunta sa palasyo ng Yaoqi sa loob ng 2 araw. Hindi ko alam kung kailan aalis ang nakatatanda. Nakita ito, sinabi ni Qinggai Shengwang na may ngiti, orihinal na, plano kong maghintay para sa araw kung kailan ito opisyal na magsisimula. Dahil aalis ka sa loob ng 2 araw, natural na pupunta ako sa palasyo ng Yaoqi kasama mo. Nakarinig sa mga salita ng banal na hari Qinggai, tumango si Yehan. Mabuti na samahan siya ng banal na hari Qinggai kapag pumunta siya sa palasyo ng Yaoqi. Ang ibang partido ay isang malakas na banal na hari. Kapag dumating siya sa palasyo ng Yaoqi, tiyak na tatanggap siya ng pinakamataas na paggalang. Kasama si Ye Shengwang, maaaring magkaroon si Yehan ng mas magandang pagkakataon na mahanap si Ye Qing. 2 araw ang mabagal na lumipas. Sa araw na ito, sina Yehan at Qinggai Shengwang ay nagsimula ng pumunta sa palasyo ng Yaoqi. Ang lungsod ng Wushuang ay hindi kalayuan sa palasyo ng Yaoqi, at nagsimula na ang kasal sa pagitan ng palasyo ng Yaoqi at ng Chenkon 12 Palace. Sa kasalukuyan, maraming malalakas na tao na inimbita, o mga taong may magandang katayuan at katayuan ay nagsisimulang pumunta sa palasyo ng Yaoqi. Bukas ang opisyal na araw ng kasal sa pagitan ng palasyo ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng Chenkon. Gayunpaman, ilang araw na ang nakakaraan, ang palasyo ng Yaoqi iyon ay, ang pintuan ng bundok ay binuksan na at nagsisimula ng tanggapin ang mga bisita. Sa pangkalahatan, ang ilang makapangyarihang tao na may katayuan at katayuan ay pipiliing pumunta sa palasyo ng Yaoqi sa araw kung kailan ito opisyal na magsisimula, tulad ng banal na hari Qinggai, na orihinal na plano na pumunta bukas, ngunit gusto ni Yehan na pumunta sa palasyo ng Yaoqi ng maaga, kaya naman natural siyang pupunta sa palasyo ng Yaoqi kasama si Yehan. Maliit na lalaki, pupunta ka ba sa Yaoqi sa pagkakataong ito, at dadalhin mo ba ang iyong guro upang batiin ka? Sa itaas ng kawalan, tiningnan ng banal na hari ng Greenleaf si Yehan at nagtanong na may ngiti. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, ayos lang iyon, ngunit ang nakababatang ito ay may mas mahahalagang bagay na gagawin. Mayroon akong kamag-anak na nahiwalay sa loob ng halos 1 taon, ngunit nalaman ko na ang tungkol sa kanya, at siya ay nasa palasyo ng Yaoqi. Nang pumunta ako sa Yaoqi, pumunta rin ako upang hanapin siya. Tumango ang banal na hari Qinggai at sinabi na may ngiti, maraming mga disipulo sa palasyo ng Yaoqi, at ang mga disipulo sa loob at labas ng palasyo ay umaabot sa 10,000 pang hinahanap. Salamat sa nakatatanda, nakababata. Ngumiti si Yehan.
Sa pamumuno ng banal na Hari Qinggai, sa loob ng ilang oras, ang dalawa sa kanila ay dumating sa harapan ng isang immortal na palasyo. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na immortal na palasyo ay dahil sa eksena na lumitaw sa harap ni Yehan talagang kinagulat siya. Nakita ko ang isang bundok na nakalutang sa kawalan sa itaas ng kawalan, walang anumang suporta, nakalutang lamang sa itaas ng kawalan, tulad ng isang kababalaghan ng langit at lupa. Ang bundok na ito ay napakalaki, na may lapad na 10,000 metro, mahirap isipin ang gayong paano lumulutang ang isang bundok na may timbang na bilyon-bilyong timbang sa itaas ng kawalan na ito. Bukod dito, sa ilalim ng tuktok ng bundok na nakalutang sa kawalan, isang ulap na Tianqi ang lumilitaw, at ang ambon ay tumataas, na nagpaparamdam sa bundok na nakalutang sa kawalan na parang nasa mga ulap. Isang mahiwagang kapaligiran. Hehe, nandito na tayo. Matagal na akong hindi nakakapunta rito. Ang lugar na ito ay ganoon pa rin gaya ng dati. Tinitingnan ng tuktok ng bundok na nakalutang sa kawalan, bahagyang ngumiti si Qinggai Sage King, at agad siyang bumaba sa ilalim ng tuktok ng bundok. Dito, mayroong isang serye ng mga hakbang. Kumalat pa itaas, sinundan ni Yehan si Qinggai Shengwang pataas sa mga hakbang at dumiretso sa tuktok ng bundok. Sa puso ni Yehan, mayroong kaunting pag-asam. Kapag nakarating na siya rito, maaaring makita niya si Ye Qing sa lalong madaling panahon. Kabanata 1917. Sa oras na ito, mga alon ng kapangyarihan ang nagmula sa loob ng katawan ni Yehan. Ito ay, ang Suzaku na matagal nang hindi gumagalaw. Naramdaman ito, nagulat ang mga mata ni Yehan, nagising na ba ang lalaking ito ngayon? Bata, nararamdaman ko ang aking kapangyarihan dito. Biglang umalangaw-ngaw ang tinig ni Suzaku sa isipan ni Yehan, ito ang kapangyarihang iyon na nagising sa kanya mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Nakarinig nito, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, naalala pa rin niya na minsan ay sinabi ni Suzaku na nag-iwan ito ng kapangyarihan sa katawan ni Ye Qing, basta't lalapit ito sa kapangyarihang ito, matutuklasan nito. Mukhang walang mali sa lugar na ito. Bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, dahil naramdaman na ni Suzaku ang kapangyarihan nito, kung gayon si Ye Qing ay dapat nasa palasyo ng Yaoqi, malapit na sila. Suzaku, gumaling ka na ba? Tanong ni Yehan sa kanyang puso. Sinabi ni Suzaku, isang sandali pa bago ako tuluyang gumaling. Kung hindi ko naramdaman ang pag-iral ng puwersang ito, hindi ako gising ng napakabilis, at maaaring magpatuloy akong matulog sa hinaharap. Tumango si Yehan sa kanyang puso, tumingin siya sa mga hagdan na umaakyat, at ang pag-asam sa kanyang puso ay lalong tumindi. Ate, sa wakas ay magkikita na tayo. Sa oras na ito, sa dulo ng mga hagdan, mga puting figure ang lumitaw. Ang aura ng mga taong ito ay tila tahimik, ang kanilang aura ay maalikabok, at sila ay parang mga immortal. Ang mga ito ay lahat ng mga babae na nakasuot ng puting sinaunang kasuotan. Tingnan lang, imposibleng kalimutan. Bukod dito, nakita rin ni Yehan ang isang pamilyar na figure sa harap ng disipulo ng palasyo ng Yaoqi, ang Panginoon ng palasyo ng Tianqin. Hehe, ang pagdating ng aking matandang kaibigan ay nagpayabong sa aking palasyo ng Yaoqi. Greenleaf ay kalahating banal. Matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta na ang lahat? Ang aura sa katawan ni Ye Bansheng ay naiiba sa dati, na nagdulot ng panginginig sa mga mata ng Palace Master Tianqin. Salamat Palace Master Tianqin sa iyong pakikiramay. Bahagyang ngumiti si Qinggai Shengwang. Kalahating banal na Qinggai, sumulong ka na ba sa kaharian ng banal na hari? Gulat na tanong ni Palace Master Tianqin. Tumango ang banal na Hari Qinggai at sinabi na may ngiti, swerte lang, maaga akong dumating, at sana ay hindi ko naistorbo ang palasyo ng Yaoqi. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Palace Master Tianqin. Ang ibang partido ay isang banal na hari na, kaya hindi na siya maaaring pretuhin bilang isang semi-banal. Agad, si Palace Master Tianqin ay bumaba sa mga hagdan at dumating upang batiin siya ng personal, at sinabi na may ngiti, mukhang oras na upang tawagin si Qinggai Holy King ngayon, mangyaring. Palace Master Tianqin, mangyaring. Magalang na nagbati ang dalawa, at sabay na naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Sa napakalaking bundok, maraming mga palasyo, malalaki at maliliit, marilag at marilag, hindi kailanman gumuho. Ang mga disipulo ng palasyo ng Yaoqi ay naglakad sa kanila, at ang pangkat ng Yingying at Yanyan na nakasuot ng puting sinaunang kasuotan ay nagdagdag din ng natatanging tanawin sa palasyo ng Yaoqi na ito. Hindi may kikaila na ang lahat ng mga disipulo ng palasyo ng Yaoqi ay maganda at kaakit-akit, na may magandang ugali, sila, tulad ng mga engkantado sa mundong ito, ay puno ng aura. Dito, para sa mga lalaki,
ito ay walang alinlangang isang paraiso ng mga pangarap, ngunit ang palasyo ng Yaoqi ay palaging tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo, at hindi ito isang lugar kung saan maaaring pumunta ang mga ordinaryong lalaki. Si Yehan ay sumusunod kay Qinggai Holy King. Sa harapan niya, ang may-ari ng palasyo ng Tianqin at si Qinggai Holy King ay malayang nag-uusap. Nakaharap kay Liu Qinggai, na nasa kaharian na ng banal na hari, ang palasyo ng Tianqin, bagaman ang Panginoon ay isa sa 4 na langit na mga palasyo ng Yaoqi, hindi niya ito maaaring balewalain. At patuloy na hinanap ni Yehan ang karamihan ng mga disipulo ng palasyo ng Yaoqi, umaasa na mahanap si Yeqing. Maliit na lalaki, ngayon na nandito ka na sa Yaoqi, maaari kang makipag-usap kay Palace Master Tianqin tungkol sa taong iyong hinahanap. Marahil ay matutulungan ka niya. Sa sandaling ito, si banal na Hari Qinggai ay lumingon at tumingin kay Yehan na may ngiti daan. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan si Palace Master Tianqin at sinabi ko na kay Palace Master bago ito. Tungkol sa pagdating ni Yehan, nalaman na ito ni Palace Master Tianqin, ngunit ang timbang ni Yehan ay natural na mas mababa kaysa kay Qinggai Holy King, kaya binabaliwala niya si Yehan sa lahat ng oras. Nakarinig sa mga salita ni Yehan sa sandaling ito, sinabi ni Palace Master Tianqin, disipulo ni Qin Wu daw, dahil sumama ka sa banal na Hari Qinggai, at nagsalita na rin ang banal na Hari Qinggai, tutulungan kita at magtatanong, pumunta at alamin kung mayroong isang disipulo na nagngangalang Yeqing sa palasyo. Opo, Heavenly Palace Master. Sumagot ang batang babaeng disipulo na nagngangalang Wenzon, lumingon at umalis. Nakita ito, sinabi ni Yehan, salamat, Palace Master. Walang anuman, kahit na hindi mo titingnan ang mukha ng banal na Hari Qinggai, ikaw ay isang disipulo ni Qin Wu daw, basta't magsalita ka, hindi ko ito iiwasan, lalo na't ito ay isang bagay na madali lang. Gamit ang isang kilos ng pag-anyaya, sinabi niya, banal na Hari Qinggai, mangyaring, ngayon ay marami akong mga kaibigan sa Yaoqi, at sa kanila, sa tingin ko ay hindi ka mag-iisa. Tungkol sa Panginoon ng banal na palasyo, sa tingin ko ay makikilala kanya bukas. Lumitaw. Hehe, matagal na akong wala sa banal na Palace Master, ngunit gusto mo ba talagang makita ang mga taong iyon? Bahagyang ngumiti si Qinggai Holy King, at naglakad ng walang pakialam. Hindi pangkaraniwan. Kabanata 1918. Maya-maya pa, sa pamumuno ni Palace Master Tianqin, dumating sila sa isang parisukat. Dito, ang pulang carpet ay natakpan at kumalat sa kahabaan ng mga hagdan patungo sa isang palasyo. Mayroon ding mga masasayang bagay na nakasabit sa ilalim ng mga bubong ng palasyo. Sa kalagitnaan ng araw, mayroong isang alon ng kagalakan sa hangin. Sa harap ng palasyo, nakatayo ang isang matandang babae at ilang magagandang disipulo ng Yaoqi Palace. Ang matandang babaeng ito ay malinaw na ang Master of Ceremonies. Si banal na Hari Qinggai ay kalmado, na nakapikit ang mga kamay sa likod, umakyat siya sa mga hagdan at dumating sa harap ng bulwagan, nakita lamang niya ang isang kakilakilabot na semi-banal na artifact sa kanyang kamay, ibinigay ito sa matandang babae, at sinabi na may ngiti, isang maliit na regalo lang ito, sana ay mapansin pa rin ito ng palasyo ng Yaoqi. Masyado kang magalang, banal na Hari Qinggai. Ngumiti si Palace Master Tianqin at sinabi, gamit ito bilang isang semi-banal na sisidlan bilang isang regalo, ang red along ito ay natural na hindi gaanong gone. Nakarinig nito, nakita ko ang matandang babae na sumisigaw ng mahina, si banal na Hari Qinggai ay narito upang bumati, isang semi-banal na sisidlan. Nakarinig nito, mayroong isang mahinang ingay na nagmumula sa loob ng palasyo, tila maraming bisita na ang nagtipon sa palasyo. Sa oras na ito, humakbang si Yehan, kumuha ng isang bote ng jade, at sinabi, disipulo ni Qin Wu daw, Yehan, nag-aalok ng isang patak ng body spirit liquid. Tumango ang matandang babae at sumigaw muli, ang mga enlightened na disipulo ng angkan ng Qin ay dumating upang bumati, isang patak ng body liquid. Ang malalim na tinig ay umalangaw-ngaw sa harap ng bulwagan. Sa oras na ito, dinala na ng may-ari ng palasyo ng Tianqin sina Qinggai Shengwang at Yehan papasok sa bulwagan. May mga mesa na may mga bulaklak at prutas na alak sa mga mesa. Sa sandaling ito, ang lahat ng tao sa pangunahing bulwagan ay nakaupo ng nakadapa sa harap ng mesa, nakatingin sa banal na Hari Qinggai at iba pa na paparating sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang mga bisita ay makapangyarihang mga banal na hari, at hindi sila maaaring baliwalain, ngunit dumating na sila sa palasyo ng Yaoqi sa mga bisita, si banal na Hari Qinggai lamang ang nasa mga kasalukuyang makapangyarihang banal na hari. Talaga nga, si Qinggai semi-sane, hindi, nakamit na niya ang posisyon ng banal na hari.
Nakita na ito ay si banal na Hari Qinggai, ang lahat ng tao sa bulwagan ay dahan-daang tumayo. Ang mga maaaring imbitahan dito ng palasyo ng Yaoqi ay natural na hindi mga simpleng tao, alinman sa sila ay makapangyarihan, o mayroon silang kamangha-manghang kapangyarihan sa likuran nila. Ang lahat ng mga taong pumupunta rito ay mga kilalang tao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi naglakas loob na maging pabaya sa harap ng makapangyarihang banal na hari. Haha, ikaw nga si Liu Qinggai. Hindi ko inaasahan na nakamit mo na ang kaharian ng banal na hari, iniwan mo kami sa malayo. Binabati kita. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may magaspang na ekspresyon ng binata ay tumawa at nagsabi. Nakarinig nito, tiningnan ni banal na Hari Qinggai at sinabi na may ngiti, lumalabas na ikaw ay ang pangako ng katawan ng ginto ng pangako. Matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayon ay malapit ka na sigurong aatake sa semi-banal. Sa paligid, matapos magsalita ng matapang ang katawan ng ginto ng Uji, maraming tao rin ang nagsalita sa banal na Hari Qinggai. Ang mga tao rito ay karaniwang mga makapangyarihang tao ng kaharian ng immortal. Kung may sino mang lalabas, iyon din ang banal na hari sa ilalim, mayroong isang pag-iral na may malaking reputasyon. Siyempre, mayroon ding ilang mga kabataan na sumusunod dito, at ang kanilang kaharian at lakas ay medyo maganda. Matapos makipagpalitan ng mga magagandang salita, si banal na Hari Qinggai ay dinala ng may-ari ng palasyo ng Tianqin sa itaas at umupo. Bilang isang banal na hari, ang pag-upo sa isang mataas na lugar, natural na walang sino mang may anumang pagtutol, ngunit si Yehan ay dinala rin sa itaas. Iyon ba ang enlightened na disipulo ng angkan ng Qin? Mukhang hindi naman masyadong maganda. Dapat nga, sinasabi na si Qin Wu daw ay bumalik na sa angkan ng Qin. Gayunpaman, ang makatayo kasama si banal na Hari Qinggai, natatakot ako na kinilala na siya ni banal na Hari Qinggai. Sa pangunahing bulwagan, maraming makapangyarihang tao ang tumingin kay Yehan. Matapos mag-sign up ang matandang babae sa labas ng bulwagan kanina, alam na nila ang pinagmulan ni Yehan. Gayunpaman, si Yehan ay isang nakababata pa rin, nakaupo sa itaas at nakatingin sa mga tao sa ibaba. Ito rin ay nagdulot ng kaunting hindi pagkagusto sa ilang makapangyarihang tao, ngunit dahil kay banal na Hari Qinggai, hindi ito ipinakita ng mga taong ito. Banal na Hari Qinggai, gamit ang basong alak na ito, binabati kita sa pagiging banal na hari. Sa tapat ni banal na Hari Qinggai, si Palace Master Tianqin ay nakaupo ng nakadapa, itinaas ang kanyang baso ng alak at sinabi na may ngiti. Nakarinig nito, itinaas ni banal na Hari Qinggai ang kanyang baso at sinabi na may ngiti, "Salamat, Palace Master Tianqin." Ininom nila ito ng sabay. Dito, si Yehan ay halos hindi makakasali. Maaari lamang siyang tahimik na umupo sa mesa ng alak at pagmasdan ng mga malalakas na taong ito mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, alam ni Yehan na ang mga malalakas na taong ito ay maituturing lamang na inimbite ng palasyo ng Yaoqi. Ang ilalim ng kota, ang mga tunay na malalaking tao, ay darating isa-isa bukas. Sa oras na iyon, ang palasyo ng Yaoqi ang magiging pinakakapanapanaba, kung saan ang lahat ng malalakas ay magtitipon. Sa oras na ito, ang disipulo ng palasyo ng Yaoqi na si Wenzo na umalis kanina ay bumalik na, at dumating siya sa likuran ni Palace Master Tianqin at umiling sa kanya. Walang ganoong pangalang Yeqing. Nakita ito, sinabi ng Panginoon ng palasyo ng Tianqin kay Yehan, "Master Ye, mukhang bibiguin kita, walang ganoong tao sa aking palasyo ng Yaoqi." Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, "Imposible." Sinabi ng may-ari ng palasyo ng Tianqin, "Hindi ko mahanap ang taong iyong binanggit sa roster ng palasyo ng Yaoqi, si Ji. Ye ay nagkamali, tama ba? Ang babaeng ito, maaari mo bang tingnan ng mabuti?" Tiningnan ni Yehan ang babaeng disipulo na nagngangalang Wenzon. Ang impormasyong natagpuan ng Chenilo ay hindi dapat mali, at kahit na naramdaman ni Suzuko ang sarili nito sa palasyo ng Yaoqi. Ito ay nagpapatunay na si Yeqing ay dapat nasa palasyo ng Yaoqi. Kabanata 1919. Ang taong iyong binanggit ay wala nga sa roster ng aking palasyo ng Yaoqi. Sagot ni Wenzon. Nakarinig nito, nanigas ang mga mata ni Yehan. Maaaring mayroong isang bagay dito na hindi niya alam. O hindi ginamit ni Yeqing ang kanyang orihinal na pangalan sa palasyo ng Yaoqi. Ang mga salita ni Palace Master Tianqin at ni Wenzon ay nagpabigat sa puso ni Yehan. Mahirap para sa kanya na malaman ang kinaroroonan ni Yeqing. Kung si Yeqing ay wala talaga sa palasyo ng Yaoqi, kung gayon ang kanyang paghihirap sa pagpunta rito ay walang halaga. Walang kabuluhan. Gayunpaman, alam din ni Yehan na ang posibilidad na si Yeqing ay nasa palasyo ng Yaoqi ay lubos na mataas,
kahit na ang Chenielo ay maaaring magkamali, si Suzaku ay tiyak na hindi, at naramdaman na nito ang sarili nitong kapangyarihan sa palasyo ng Yaochi. Marahil, may mga bagay na hindi alam ni Yehan. Mayroong 10,000 mga disipulo ng palasyo ng Yaochi, kahit na hanapin sila isa-isa, kailangan ni Yehan na suriin ang mga ito. Bata, magkikita tayo sa pamamagitan ng tadhana, huwag mong pilitin. Sinulyapan ni Qinggai Sacred King si Yehan at sinabi. Tumango si Yehan, ngunit, sa kabila ng sinabi niya, inilipat na ni Yehan ang kanyang isipan upang hanapin si Yeqing sa palasyo ng Yaochi. Ngayon ang kasal sa pagitan ng palasyo ng Yaochi at ng Chencon 12 Palace ay malapit nang magsimula, at ang mga disipulo ng panloob at panlabas na palasyo sila ay lalabas lahat, kahit na mayroong 10,000 tao rito, kailangan ni Yehan na subukan ito, kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, mahihirapan siyang mahanap si Yeqing sa susunod. Sa pangunahing bulwagan, maraming malalakas na tao ang malayang umiinom at nag-uusap. Walang gaanong mga pagkakataon para sa gayong mga malalakas na tao na magtipon. Ngayon na nagkikita ang ilang malalakas na tao, natural na maraming mga paksa. Narinig ko na si Tianyin Saintes ang pinakamalakas na henyo sa 4 na mga Saintes sa palasyo ng Yaochi, at siya at si Chendian Yagucheng ay ikinasal. Ito ay talagang isang may talento na lalaki at isang magandang babae, isang pagtutugma na ginawa sa langit. Gayon din, narinig ko na si Tianyin Saintes ay dumaan sa tubig ng Yaochi, at nagsanay dito sa loob ng 77 at 49 na araw, at bumuo ng isang kakilakilabot na pangangatawan sa pamamagitan ng tubig ng Yaochi. Immortal King Physique, ang pangangatawang ito ay lumitaw lamang ng 2 beses sa kasaysayan ng palasyo ng Yaochi. Ang unang pagkakataon ay si Yaochi Chanmo, na siyang tagapagtatag ng palasyo ng Yaochi, at ang pangalawang pagkakataon ay si Tianyin Saintes. Matapos sanayin ng Immortal King Body, ang kinabukasan ni Tianyin Saintes ay walang hangganan. Ang malakas na alyansa sa pagitan ng palasyo ng Yaochi at ng 12 palasyo ng Chencon ay nakatalaga na, at ang kasal sa pagitan ni Tianyin Saintes at Ye Tianwang ay tiyak na mangyayari. Gawin itong isang magandang kwento. Bukas ang araw ng kasal. Kapag dumating na ang mga makapangyarihang puwersa, magiging masaya ito. Narinig ko na inimbite ng palasyo ng Yaochi ang maraming mahahalagang tao sa pagkakataong ito. Nakaupo si Yehan sa isang mataas na lugar, ngunit ang kanyang isipan ay wala na rito. Sa sandaling ito, gusto niyang talagang baligtarin ang palasyo ng Yaochi. Master Ye, maaari bang ang mga inumin sa aking palasyo ng Yaochi ay hindi angkop sa iyong panlasa? Nakita ang paglilipat ng mga iniisip ni Yehan, tanong ni Palace Master Tianqin. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, bakit, marahil ang mahabang paglalakbay ay medyo nakakapagod, at ang Palace Lord ay tumawa. Ganoon pala, sinabi ni Palace Master Tianqin, ang aking palasyo ng Yaochi ay naghahanda ng tirahan para sa bawat bisitang darating. Dahil si Ye ay hindi maganda ang pakiramdam, maaari mo nang pumunta at magpahinga. Ang pagiging magalang ay mas masahol pa kaysa sa pagsunod sa mga utos. Tumayo si Yehan at ngumiti. Wenzon, si Ye ay aliwin mo. Sinulyapan ni Palace Master Tianqin si Wenzon, at ipinagpatuloy ang pagsasalita kay Yehan, kung may kailangan ka, Ye, humingi ka lang. Salamat, Palace Master. Pagkatapos, tumango si Yehan kay Banal na Hari Qinggai, at sumunod kay na Wenzon palabas ng bulwagan. Banal na Hari Qinggai, tila iba ang pakikitungo mo sa batang ito. Nakita ang pag-alis ni Yehan sa bulwagan, sinabi ni Palace Master Tianqin kay Banal na Hari Qinggai. Hindi siya makakaupo sa mataas na posisyong ito, ngunit dinala ni Banal na Hari Qinggai si Yehan. Mula rito, makikita na inalagaan ni Banal na Hari Qinggai si Yehan. Nakarinig nito, ngumiti si Banal na Hari Qinggai at sinabi, ang disipulo ni Qin Wu daw ay natural na naiiba sa mga ordinaryong tao. Inaasahan ko siya ng lubos. Kaya, mataas din ba ang tingin sa kanya ng Banal na Hari Qinggai? Tanong ni Palace Master Tianqin. Hehe, paano ako? Si Liu Qinggai ay hindi maglakas loob na magkomento sa mga tao sa Chenielo. Bahagyang ngumiti si Banal na Hari Qinggai. Wala siyang masabi tungkol sa kinabukasan ni Yehan, ngunit ang mga salita ni Banal na Hari Qinggai ay nagdulot ng pagkagulat kay Palace Master Qin, kaya ang mga disipulong tinanggap ni Qin Wu daw ay talagang napakalakas. Kahit na ang Chenielo ay hindi naglakas loob na magkomento ng basta-basta. Para kay Yehan, hindi gaanong binigyang pansin ni Palace Master Tianqin. Ang isang taong hindi pa nakatapak sa kalahating hakbang na kataas-taasan ay tila medyo mababa kung ikukumpara sa mga henyo sa lupain ng rehiyon ng Tianshu.
Matapos umalis sa palasyo, si Yehan ay dinala ni na Wenzon sa isang sinaunang bulwagan. Mayroong isang espesyal na tirahan dito, at ang disenyo ay medyo kakaiba. May mga silid pahingahan, mga silid ehersisyo at iba pa sa bulwagan. Ye Gongzi, kung may kailangan ka, maaari mo akong tawagin. Salamat sa pagtatanong, Miss Zon. Matapos makarating sa silid pahingahan, direktang nakipag-ugnayan si Yehan kay Suzuko. Sa ngayon, si Suzuko ang marahil ang isa lamang na maaaring tumpak na makaramdam ng posisyon ni Ye Qing sa palasyo ng Yaoqi na ito. Kabanata 1920. Suzuko, saan mo nararamdaman ang kapangyarihang iyon? Tanong ni Yehan sa kanyang puso. Siyempre nararamdaman ko. Maaaring ang batang ito ay may problema. Tanong ni Suzuko. Sinabi ni Yehan, nakakaproblema talaga, natatakot akong kailangan kitang hinga ng tulong para magturo ng daan. Sinabi ni Suzuko, madaling hawakan. Ang kapangyarihang iyon ay dapat nasa timog. Basta't susundan mo ang aking direksyon, mahahanap mo ito. Nakarinig nito, hindi nagatubili si Yehan. Gamit si Suzuko bilang gabay na liwanag, magiging mas madali para sa kanya na mahanap si Ye Qing. Gayunpaman, matapos umalis ni Yehan sa bulwagan, agad na naglakad si Wenzon patungo kay Yehan at sinabi, Master Ye, hindi ko alam kung saan ka pupunta. Nakita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko pa naranasan ang tanawin ng palasyo ng Yaoqi dati, kaya gusto kong maglakad-lakad. Kung gayon, hayaan mong samahan kita, G. Ye. Maraming lugar sa palasyo ng Yaoqi na kahit ang aking mga disipulo ay hindi pinapayagang pumasok para hindi malaman ni G. Ye na nakagawa siya ng isang paglabag. Sige. Umiling si Yehan at naglakad pasulong. Ang Wenzon na ito ay isang magandang babae rin, ang kanyang aura ay tila tahimik, at siya ay kalahating hakbang na kataas-taasan na. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay pumunta si Yehan upang hanapin si Ye Qing, kaya natural na hindi niya hahayaang si Wenzon ang mamuno sa daan. Ang buong palasyo ng Yaoqi ay napakalaki at napakalawak, na may maraming sinaunang palasyo. Ang mga taong unang pumupunta rito ay maaaring maligaw kung hindi sila mag-iingat. Ang dalawa ay huminto at nagpatuloy, at walang gaanong komunikasyon. Gayunpaman, nanatili silang nakikipag-ugnayan. Ayon sa patnubay ni Suzuko, si Yehan ay dumating sa harap ng isang palasyo, at ito ang lugar kung saan siya ginabayan ni Suzuko. Ang palasyo sa kanyang harapan ay puno ng karangalan, at may mga disipulo mula sa palasyo ng Yaoqi na nagbabantay dito sa labas. Nakita ito, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng isang pag-asam. Maaaring si Ye Qing ay nasa palasyong ito sa kanyang harapan. Binata Ye, mangyaring huminto, ito ang silid tulugan ng aking fairy maiden mula sa Yaoqi. Muran, isang payat na kamay na yari sa jade ang hamarang sa katawan ni Yehan, at hinaranggan ni Wenzon ang daan ni Yehan, at tinitigan siya ng mabuti. Nakita ito, kumunat ang noo ni Yehan, tinuturo ni Suzuko ang lugar na ito. Gayunpaman, ang tanong ngayon ay hamarang sa kanyang daan, hindi pinapayagan siyang humakbang pasulong, na nagdulot ng kaunting pagkainis kay Yehan. Alam mo, maaaring makita niya si Ye Qing ngayon. Gayunpaman, bagaman hindi masaya si Yehan sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na magkagulo sa palasyo ng Yaoqi. Napakaraming malalakas na tao rito, kahit na may suporta siya kay Qinghai Sacred King sa likuran niya, hindi ito isang lugar kung saan siya maaaring maging mayabang. Ang silid tulugan ng banal na dalaga. Tumingin si Yehan sa sinauna at marilag na palasyo. Ang mga disipulo ng palasyo ng Yaoqi ay nagbabantay sa paligid ng palasyo, at mahigpit ang mga depensa. Naramdaman din ni Yehan ang ilang makapangyarihang aura sa dilim, na nagpapatunay na dapat mayroong malalakas na mga gwardya sa paligid ng palasyo. Bukod dito, ang mga disipulo ng palasyo ng Yaoqi na nagbabantay sa palasyo ay tumingin na kay Yehan at Wenzon, ang kanilang mga ekspresyon ay walang pakialam. Bagaman ang mga ito ay isang pangkat ng mga babae na may pambihirang ugali, tila sila ay maislan, ngunit sila ay isang pangkat din ng napakakakilakilabot na mga babae. Agad, huminga ng malalim si Yehan, umatras ng 2 hakbang, at umiling sa nagtatanong. Nakita ito, ang ekspresyon sa mukha ni Wenzon ay lumambot din. Hiniling sa kanya ni Tianjin Palace Master na aliwin si Yehan. Kung nilabag ni Yehan ang mga alituntunin ng palasyo ng Yaoqi sa ilalim ng kanyang ilong, siya ay parurusahan din. Miss Zon, maaari ko bang itanong kung aling silid tulugan ng santo ito sa palasyo ng Yaoqi? Tumingin si Yehan sa sinaunang palasyo at mausisa na nagtanong. May 4 na mga saintes sa palasyo ng Yaoqi. Nakita lamang ni Han ang isang panig ng santo ni Tianjin, at hindi niya alam ang kanyang mukha. Siyempre ito ang silid tulugan ni Saintes Tianjin. Sagot ni Wenzon.
Nakarinig nito, nagulat si Yehan sandali, ito pala ang silid tulugan ni Tianyin Saintess. Kaunting alam lang ni Yehan ang tungkol sa number 1 Saintess ng palasyo ng Yaoqi, na malapit ng mag-asawa sa 12 palasyo ng langit at kun, at na siya ay may talento at makapangyarihan. Hindi pangkaraniwan, ngunit ang pinakamahalagang disipulo ng palasyo ng Yaoqi ngayon. Binata Ye, mangyaring huminto rito, kahit ako ay hindi madaling makapasok dito. Ipinagpatuloy ni Wenzon ang pagsasalita kay Yehan. Pasensya na, sinulyapan ni Yehan ang sinaunang palasyo, at wala siyang nagawa kundi isuko ang ideya na malaman. Bagaman sigurado siya na si Ye Qing ay nasa palasyong iyon, hindi makakapagkagulo si Yehan. Kahit na magagamit niya ang clairvoyance, kung inis niya ang malakas na tao ng palasyo ng Yaoqi, siya, ang bumati, ay maaaring maging unang panauhin na mapapalaya sa palasyo ng Yaoqi. Agad, lumingon si Yehan at umalis. Alam ang eksaktong lokasyon, pansamantalang nakahinga ng maluwag si Yehan. Tanungin si Miss Zon, naglakas loob ka bang tanungin ang palasyo ng Yaoqi, mayroong ba anumang mga bagong disipulo na sumali sa palasyo ng Yaoqi sa nakalipas na taon? Sa pagbabalik, tinanong niya doon si Yehan. Nakarinig nito, umiling si Wenzon at sinabi, ang aking palasyo ng Yaoqi ay nagre-recruit ng mga disipulo minsan sa bawat 3 taon, at hindi kailanman nagre-recruit ng mga tagalabas sa ibang mga oras, at mayroon pang 1 taon na natitira bago ang 3 taong panahon, kaya walang posibilidad ng anumang mga disipulo sa malapit na hinaharap. Ang mga disipulo ay sumali, maliban kung ano, hindi mapigil ang ma-curious si Yehan. Sinabi ni Wenzon, maliban kung ang isang tiyak na matanda, o kahit na ang Heavenly Palace Master at ang Holy Palace Master ay gumawa ng exception upang mag-recruit ng mga disipulo mula sa labas.